Sarap. Super. And the sauce. Hindi siya kayo harang. Love it. Ganito rin ba ang inyong performance ng inyong professional dashboard doon sa inyong Facebook account or Facebook page? Yung tipong red na lahat, yung post reach, engagement, impressions, at yung net followers. So sa video ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin patataasin ang percentage and then i-explain ko rin kung bakit bumababa ang ating engagement. So paano nga ba mapataas ang performance ng ating post reach, engagement, impressions, at net followers? So lahat ng ito guys, makikita natin sa ating professional dashboard. So paalala lang kung red flag ang performance ng inyong Facebook page, tulad nito ay hindi po yan restrictions or violations. Ito po ay senyales na kailangan mong maging active sa page mo. So paano nga ba ito? Uunahin natin ang post reach. So dito papasok ang sharing. Kung marami ang nag-share sa post mo, ibig sabihin nagustuhan nila ang content or video mo. Marami ang makakapanood nito kaya tataas ang percentage ng post reach mo. Pangalawa, engagement. So paano naman ito? Meron tayong 4 na klase ng engagement dito sa ating Facebook. So una, yung reaction feature. So ito yung likes, hearts, yung mga happy icon, ganun. So kung marami ang nag-like sa inyong video, senyales din yon na maganda ang inyong video. So pangalawa na engagement, itong comment. So ang comment guys, napaka-importante. So ang ginagawa ko para mag-recommend ang video ko sa mga newsfeed ng iba, for example, may nag-comment na isa, kailangan nyong replyan yun guys, kung gusto nyong mapataas ang inyong engagement. Kahit simpleng smile or like lang, okay na yun guys. So, ganun lang. Kung may mag-comment ulit, then replyan nyo lang ng replyan hanggang sa humaba ang conversation. So, maganda po yun. Dapat nag-engage din tayo sa ating mga audience or followers. So, pangatlo, itong share. So, pwede mong i-share ang sarili mong post sa mga groups, pero hinay-hinay lang, kasi baka ma-detect ka ni Facebook kapag madalas ang pag-share mo. So, kapag nagustuhan ng viewers, maaari din nila itong i-share sa iba. So, ang maganda dito, malayo ang mararating ng video mo kasi marami ang nag-share. Okay? So, ang pang-apat na engagement ay itong views. So, no need to explain kapag views ang pinag-uusapan. Siguro ang tanong na lang dito kung paano mapataas ang views. Number 1, so kailangan po ng satisfying video para balik-balikan po ng mga viewers ang inyong content. Okay, number 2, consistency sa pag-upload ng mga videos. Kailangan magpapansin ka para pansinin ka rin ng mga viewers. So, ganoon naman talaga dapat. Pangatlo, kailangan mong i-share ang video mo sa My Story dahil sure ako maraming marites doon. Oo, totoo yun guys, Magugulat ka na lang kapag, for example, after ilang minutes, ang dami na palang nakapanood ng My Story ko. O, diba? Ang baka hindi natin alam yung mga iba doon, pinipindot nila yon at pinapanood ng mga video mo. Okay? So, pang-apat, kapag marami kang hawak na Facebook page, pwede mo siyang i-share doon. Okay? Basta maraming way kung paano mapataas ang views natin. Strategy mo na yan. Basta simulan mo sa magandang content at huwag kang sumuko. Kung maaari, dapat regular kang nag-upload ng mga video mo. Nasa sayo yan kung gagawa ka ng timeline or schedule mo kung kailan mo ito i-upload. So, strategy mo na yan. So, punta naman tayo sa impressions. So, ano nga ba itong impressions? Ito yung ilang beses magpakita ang inyong content or videos sa newsfeed ng iba. Okay? Pinanood man nila ito o hindi, considered yon as one impression. So, ang pang-apat guys, ito yung net followers. So, karamihan, ito rin yung isa sa mga problema nila kasi bumababa ang kanilang followers, lalo na doon sa may mga nagrereklamo pa nga na kapag nag-follow sila, hindi na sila binabalikan ng kanilang mga finalo.
Kung ganun yung mangyari guys, wag nyo nang seryosohin or wag na kayong magalit kasi nangyayari talaga yun dito sa kalakaran ng Facebook when it comes to follow. Okay? So ang gagawin nyo lang or ang tips na maibibigay ko, you have to upload. Dapat consistency ka mag-upload ng video and then kailangan engaging ito at very satisfying para magustuhan ng mga viewers. 'Di ba? Kapag maganda kasi ang video mo, hindi mo na kailangan pilitin pa yung mga followers, yung mga viewers na mag-follow sa iyo. Sila na mismo ang magka-follow sa iyo. So yun po yun, no? Hindi ko naman sinasabing itigil mo na ang pag-follow to follow because ito nga yung nakatulong sa atin, especially sa atin na baguhan. Okay? Ang gusto ko lamang sabihin, bilang isang digital creator or video creator, from the word itself, creator, kailangan natin gumawa ng sariling video natin. Hindi po ba? Okay, so yun lamang guys, no? Yun yung mga paraan para mapataas ang ating performance dito sa Facebook page. At para maiwasan no, ang pag-red flag ng mga post reach, engagement, impressions at itong net followers. So yun lamang guys, kung nagustuhan mo ang video na to, please like and share. And then, i-follow mo na rin ako. Salamat! Hi guys! Sa video na ito ay sasagutin natin kung paano nga ba ang tamang way ng pakikipag-engage. Familiar ka rin ba sa tinatawag nating organic engagement? Ano ba yung organic engagement? Organic engagement po, ito po yung taus-puso nating pakikipag-engage sa kapwa nating mga content creator. Kung magko-comment tayo sa iba, try naman po natin mag-comment na related doon sa video na ginawa ng content creator. At bago tayo mag-comment, try naman natin panoorin yung video at content na ginawa nila kasi pinaghirapan nila yun. For real engagement, iwasan rin natin mag-comment for the sake lang na ma-promote natin yung mga page or profile natin. Isipin natin yung makaka-benefit ka at the same time, makaka-benefit din yung content creator. At kung makikita natin yung mga professional dashboard natin, nire-remind tayo parati ni Facebook na mag-respond sa mga comments at makipag-engage sa mga audience natin para ma-improve natin yung performance ng profile natin. Kaya pagpatuloy lang po natin yung organic engagement kasi hindi lang ito makakatulong sa performance natin sa Facebook, makakatulong din ito para makabuild ka ng relationship sa mga audience nyo. Sana po ay nakatulong itong video na ito sa inyo. Kung may mga tanong pa po tayo, comment lang po sa baba. Try ko po sagutin hanggat sa makakaya ko. Don't forget to like and share this video and follow me on my Facebook account for more tips and tutorials. Salamat po sa panonood. Bye-bye. God bless! Responding to comments. So bakit mahalaga to guys? Si Facebook na mismo ang nagsabi na napakahalaga ng pag-reply natin doon sa mga nagko-comment kasi nakakatulong siya sa ating pagtaas ng ating engagement sa ating mga content dito sa Facebook. So punta kayo sa inyong professional dashboard, then ito hanapin ninyo yung respond to comments. So dito meron tayong 50 comments na hindi natin na-replyan. So sa last video ko, sinabi ko na napakahalaga talaga ang pag-reply sa comments ng ating mga viewers or followers. So sinabi dito, responding to comments on your content can improve its performance. Ayan, so i-click natin yung see comments kung gusto ninyong replyan or kung gusto ninyong mabago or tumaas ang inyong engagement. So dito, pwede nyo silang replyan dito, no? So ayan, mamaya re-replyan ko yan para ang laki kasi ng impact guys ng pag-reply ng mga comments ng ating audience, no? So as much as possible, kailangan din natin makapag-engage sa kanila, no? Kung gusto nating maging maganda ang performance ng ating engagement or sa mga post reach natin. So applicable to no sa lahat ng mga videos, photos or text na pinopost natin. Okay, so yun lamang guys, follow for more.